To learn today, to lead tomorrow. Yan ang kasabihan na sinusunod ng Philippine National Police Academy o Akademyang Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ito ay isang public safety school kung saan ang mga graduates ay inaatasang maglingkod bilang mga officers ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, at ito din ang akademya na naatasang mag-train at magturo ng tertiary level na education para sa mga aspiring Filipinos na gustong maglingkod bilang mga official sa tatlong bureau ng Department of Interior and Local Government. Ang mga mag-aaral ng PNPA ay sumasailalim sa 4 na taong pag-aaral para makakuha ng Bachelor of Science degree in Public Safety. At right after ng graduation, ang mga kadet ay kinukomisyon bilang mga police lieutenants. Tulad ng PMA, ay sumasailalim din ng mga nagnanais na pumasok dito sa maraming mga examinations bago ka ma-qualify. Kilala ang PNPA dahil sa discipline at ang mahigpit na pagpapatupad dito ng anti-hazing law. Dahil sa sila ang inaasahan natin na magpapatupad ng mga nasabing batas sa hinaharap. Ngunit sa kabila nito, marami na din ang mga naitalang insidente ng violations ng nasabing batas sa loob ng nasabing akademya. Isa na dito ang naging kamatayan ni Cadet 3rd Class George Carl Magsayo noong 2021. Pumasok na isang malusog at masiglang kadete, ngunit lumabas na wala ng buhay. Samahan niyo po akong balikan ang naging katapusan sa mga pangarap ng isa sa mga magtatapos sana na kadete ng PNPA sa susunod na taon. Ito ay bilang pagtugon sa kahilingan ng isa sa ating mga viewer. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si George Carl Magsayo o Carl ay lumaki sa bayan ng Medsalip sa Zamboanga del Sur, kung saan ang kanyang ama ay nagsilbing municipal councilor at ang kanya namang ina ay barangay chairman. Ayon sa paglalarawan ng mga nakakakilala kay Carl, ay mahiyain ito at malambing. Bihira mo siyang maririnig na nagrereklamo. Mahilig din si Carl na gumuhit at gumawa ng mga sketches. Nagagawa din itong bumuo ng mga clay pots at iba pa. Si Carl ay kilala din bilang isang matalinong estudyante. Sa katunayan, ay consistent itong honor student sa kanila mula ng kindergarten hanggang high school, kung saan ay nagtapos ito bilang valedictorian. Maliban sa art ay hilig ni Carl ang sport at uma-attend ito sa mga sports academy noong high school. Noong una ay sinubukan nito ang taekwondo, ngunit later on ay mas nahiligan nito ang larong arnis. Nagawa nitong makarating sa palarong pambansa arnis competition at kapag naman free time ay tinuturuan nito ang iba pang mag-aaral at mga bata sa kanilang barangay na gustong matuto ng arnis. Nang makapagtapos ng high school ay pinayuhan siya ng mga magulang na kumuha ng kursong engineering, ngunit mas gusto nito ang maging police officer. Si Carl ay nag-enroll sa Pagadian Capital College bilang scholars ng National Commission on Indigenous People. Laging pinagmamalaki ni Carl na siya ay nagmula sa indigenous group na Subanon. Isang taon bago matapos ang kanyang pag-aaral sa Pagadian, ay nag-apply siya para makapasok sa Philippine Military Academy, ngunit hindi siya nakapasa sa qualification. Kaya naman sinubukan niya ang swerte sa Philippine National Police Academy, kung saan siya natanggap. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na ang kanyang tinahak na daan at ang kanyang kagustuhan na makapaglingkod sa bayan ay siyang magdadala sa kanya sa kamatayan. Sa kabila ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ay pinagpatuloy ni Carl ang pagpasok sa Philippine National Police Academy para sa simula ng pag-abot ng kanyang pangarap. Ngunit ang buhay sa loob ng PNPA ay hindi naging madali para kay Carl. September 23, 2021, maaga pa ay nakausap ni Carl ang ina sa pamamagitan ng video call dahil sa kaarawan nito. Lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang kanilang magiging huling pag-uusap.
Dahil lang ganap na alas 7 ng gabi ng pareho pa ding araw, ay muling nakatanggap ng tawag ang ina ni Carl. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ang kanyang anak ang tumawag, kundi ang mga opisyal ng PNPA. Kung saan ay sinabi ng mga ito na unconscious si Carl at kanila itong dadalhin sa ospital. Makalipas pa ang ilang saglit, ay muli itong tumawag only to say na wala ng buhay ang pinata. Dahil sa pangyayari ay agad na bumuo ang Philippine National Police, silang Cavite, ng grupo na siyang magsasagawa ng investigasyon sa naging kamatayan ni Carl. At dito na nga nabuo ang Special Task Group Magsayo. Sa kanilang ginawang investigasyon noong September 23, 2021, ay nagkaroon umano ng pagtatalo si Cadet 3rd Class George Carl Magsayo at ang kanyang direct upperclassman cadet 2nd Class Stephen Cesar Maingat dahil sa nahuli si Magsayo sa kanilang latrine o shower time. Ayon sa mga kadet na nakasaksi, ay inatasan ni Cadet 2nd Class Maingat si Cadet 3rd Class Magsayo na mag-report sa kanyang dormitoryo. At around 5:40 ng hapon ay nagtungo si Magsayo sa loob ng dormitoryo ni Cadet 2nd Class Maingat. At dito, ayon sa mga nakasaksi, ay sinantok ni Cadet 2nd Class Maingat si Cadet 3rd Class Magsayo sa sikmura ng 5 beses bago ito matumba at mawala ng malay. Sinubukan pa nila itong bigyan ng paunang lunas at agad na inireport ang pangyayari sa kanilang mga nakatataas na officer na siyang agad na tumawag ng ambulance. Isinugod pa siya sa pinakamalapit na hospital, ngunit diniklara siya ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival ng ganap na 6:43 p.m. Si Cadet 2nd Class Stephen Cesar Maingat ay ang itinalagang direct upperclassman nila Cadet 3rd Class Magsayo. Ito ay bilang siya ang tumayong mentor at support sa mga lower classman bilang bahagi ng kanilang ginagawang training sa loob ng akademya. Nagawa din nilang ma-recover ang isang message dated June 21 kung saan ay nagpadala si Carl ng larawan ng kanyang ulo na may mga sugat sa isang kaibigan. At nag-reply pa ito na, "Akala mo masaya dito ha ha ha." Ang nasabing larawan ay nagpapakita lamang na maaaring hindi lamang iyon ang unang beses na nakaranas si Carl ng pambubugbog mula sa kanyang upperclassman. Lubos naman itong ikinalungkot ng kanyang pamilya dahil sa ni minsan ay hindi umano nagawang magkwento o magreklamo ni Carl sa kanila tungkol sa kalagayan nito sa loob ng PNPA. Si Maingat ay agad naman na dinala sa kustodiya ng Silang Municipal Police Station habang sinasagawa ang investigasyon. September 25, 2021 ay naglabas ng pahayag si PNP Chief Guillermo Eleazar at kinundina nito ang sinapit ni Carl. Nangako naman ang NAPOLCOM o National Police Commission na gagawa ng kanilang sariling investigasyon sa naging kamatayan ni Cadet 3rd Class Magsayo. Pansamantala ding inilagak ang remains ni Carl sa PNPA habang inaayos ang pag-uwi sa kanyang bayan sa Zamboanga del Sur. September 27, 2021, matapos ang nangyaring insidente, ay nagbitiw si Police Major General Roderick Armamento sa kanyang posisyon bilang PNPA Director. Ang kanyang resignation ay tinanggap ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar at inatasan nito si Police General Alex Sampaga para pumalit sa posisyon. Sa pareho ding araw si Maingat ay dinala sa Cavite Provincial Prosecutor's Office kung saan siya ay sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act resulting to homicide. Ang nasabing kaso ay isinampa ng Silang Municipal Police Station. Ang inquest proceeding ay dinaluhan ng ina ni Carl at ng kanilang private counsel na si Attorney Leo Angelo Sigario. Maliban dito, ay sinampahan din siya ng kasong administratibo para sa kanyang dismissal sa akademya. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Lorenzo Eleazar, ang criminal at administrative case na isinampa kay Maingat ay nagpapatunay na hindi tinotolerate ng PNP ang mga misbehavior sa loob ng PNPA. Who is currently under police custody. I've also directed the Director of PNPA to expedite the conduct of the proceedings for his dismissal from the Academy.
Without compromising due process, mahalaga ang agarang aksyon sa anumang pagkakamali sa aming hanay upang hindi na pamarisan at hindi na lumala pa ang problema dahil naniniwala ako na magkakaroon ng breakdown of discipline sa ating bansa kung ang mga tagapagpatupad ng batas ang sila mismong lalabag dito. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Base sa official na death certificate ni Carl, ang dahilan ng kanyang kamatayan ay dahil sa cardiorespiratory arrest. Malungkot naman na sinalubong ng mga pamilya, kaibigan at nagmamahal ang labi ni Carl sa airport nang iuwi ang kanyang labi sa Zamboanga del Sur. Lahat sila ay may luha sa mga mata hanggang sa ihatid nila ito sa kanyang huling himlayan. Lahat sila ay naghahangad na makamit ni Carl ang hustisya sa kanyang naging kamatayan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang mga pagdinig sa kaso ng pagkamatay ni George Carl Magsayo. Isa sana ito sa mga magtatapos sa susunod na taon, 2024. Ngunit hindi na ito posible dahil sa pinutol ng karahasan ng kanyang mga pangarap. Wala na atang sasakit pa sa ina na taon-taon niyang maaalala ang naging kamatayan ng kanyang anak sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Major General Roderick Armamento, as well as the PNP Director for Human Resources and Doctrine Development, Police Brigadier General Arthur Bisnar, to conduct the necessary review and adjustments on the existing rules, regulations, and academic policies to further strengthen the moral foundation of our cadets in the PNPA. Gusto naming malaman kung saan pa kami nagkulang at gusto naming maintindihan kung bakit sa kabila na mahigpit na babala ay nangyari ulit ito at nagdahilan pa ng pagkamatay ng isang kadete. Kasama ang inyong PNP sa hangarin na maalis ang kultura ng sakitan at bugbugan sa PNPA dahil naniniwala kami na kung hindi ito maagapan ay madadala nila ang mali at mapanganib na kaisipang ito kapag pumasok na sila sa PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection at kalaunan ay maging problema pa ng mga organisasyong ito. Maglingkod ako sa bayan, naglilingkod ako sa mga taong nakatira dito. Ibig sabihin, naglilingkod ako para sa mga Pilipino. No. Ha? Uy. Hindi sir, ang alam ko lang sir, at yung bayan natin, ibigin natin ang tunay. Sir, parang nandun sa liko man yung iba. Tungo sa Silangan. Katunan. sa Silangan? Basta dun sir ba? Dun sa Katipunan Park lagi. Praktikum sila sir, praktikum. Praktikum. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.